Ayan, good morning po mga pet yan guys. Ngayong araw nga po to ang schedule po ng second time deworming po ng mga puppy natin. Ayan, sige po, simulan natin. Thank you. So ayun nga po, dapat nga po ang kahapon pa po yung second times deworming natin sa mga 5 babies natin. Kaya lang po nag-stop po sa akin o nag-stop sa akin yung pollination ko po sa MU sa MOA. So pumunta po ako doon. Yun nga po after po ng ano ko po ng pagpapa-dental ko po is may masama po nangyari. Pagbabak po ng NU yun. So hindi inaasahan na yung napakit po ako ng asthma ko. Sobrang hirap po ako ng daktan. Nag-post po ako sa social media account ko po. Then may mga tao pong tumulong at nag-alala sa akin. Maraming salamat po sa mga taong hindi ko na po kayo isa-isa. So ayun, ang nangyari po, yun, pumunta po ako ng PJH. So yung pagdapat sa masahe ko, doon po nagastos yung pamasahe ko para pumunta po sa PJH. That time kasi ang iniisip ko na lang kasi makahinga na maayos para makauwi. So yun, after nun is sinundo ko ni Papa. Yan, salamat po kay Papa. So yun, ayan guys, hindi na natin papatagalin, simulan natin ang ating pag-video. So ayun, katulad din po ng first time deworming natin, ganun pa rin po yung mga kailangan natin ng timbangan. Siyempre hindi mawalang timbangan yung pang-deworm nila. Yan pa rin po. Then kailangan natin ng note, siyempre yan yung vaccination card nila, record po nila yan. Ayan. So dahil pangalawa po ngayon, ayan po sa pangalawa. Ayan. So yun, kukunin natin yung mga tuta. Yung isa muna katimbangan, tapos bibigyan natin ng gamot. So ano nga ba yung bakit nga ba dinudeworm yung mga tuta? So bakit nga ba? Ang sabi po ng vet sa YouTube, disclaimer po ulit. So bakit daw po mahalaga na i-deworm po sila? Una daw po upang maging malusog po sila. Kasi inborn daw po kasi yung pagkakabulati nila sa simula pinanganak sila. Siyempre saka yung surrounding daw ng area, kung siyempre hindi na iwasan na dumuli sila, umihi sila doon. So may tendency din daw po na magkabulati sila. Saka nakakuha din daw po yung sa pagpapadede ng nanay nila sa kanila. So yun, ano ba yung mga bulate na nakukuha nila? So ito po, number 1, number 2, number 3, and number 4 po. Ayan po yung mga lahat ng mga bulate na pwede nilang makuha. So pangalawa daw po is ano nga ba yung benepisyo na makuha nila upang upang maging maganda rin yung balahibo at saka yung maging malusog din po yung mga alaga natin. Kaya kailangan natin sila i-deworm. Siyempre pangalawa sa atin din po, sa kalusugan natin, dahil sa pagpapalinis ng mga pinagtaihan o pinagdumihan, siyempre hindi natin maiwasan na mahawakan yun. So pwede sa atin mailipat ng bakterya upang magkaroon tayo ng bulate. Sa pagpapaligo sa kanila, sa paghahawak din sa kanila, yun din daw po yung rasyon na pwedeng maipasa sa atin yung
bulate na meron sila. So kaya mahalaga daw po talaga na i-deworm sila para sa safety natin at siyempre sa safety din ng mga alaga natin. So yun, kailan ba dapat sila i-deworm? Ito po yung mga dapat sila i-deworm. 2 weeks dapat po sila i-deworm na. Pero ako po, yung ginawa ko po kasi 3 weeks po. 3 weeks old ko sila umpisahan i-deworm para at least mas kaya na nila i-absorb yung gamot na ibibigay natin sa kanila. Kasi parang napansin ko kasi yung 2 weeks pa lang sila is ano pa lang maliit, parang hindi pa kaya. So yun, depende po sa inyo, pero dapat daw 2 weeks to 2 weeks hanggang 3 weeks na po yung simula ng pinanganak sila. So yun, every 2 weeks after of 2 to 5 weeks regularly. Tapos deworming every 3 to 6 months thereafter. Yan po, yan. So yun, umpisa na natin yung kanilang pag-deworm. So ayun guys, ito po yung una natin i-deworm, si Whitey po, yung lalaki niya. So ayan po siya. Siyempre titiluhin muna natin siya. So ayun, medyo tumaas siya ngayon dahil nung una natin sandimiwang is 5 lang siya, halos kalahati. Ngayon mag-1 kilo na nasa. So nasa 9 na siya. Ayan, nasa 1 guhit na lang para maging 1 kilo. So yung ml na ibibigay natin is 9 ml bago mag 1 kilo. So yun. Ayun. So ito, siyempre kailangan natin ito i-safety muna bago ipainom sa kanila para at least mahalo talaga siya ng maayos. Tapag muna natin ito para maayos natin itong gamot nila. So ito nga yung syringe, equivalent siya ng 1,000 ml. So pag isang kilo na siya para sa 10 ml. So dahil na 9, so yun, dapat 9. Ito yung 9, ito yung 9 oh. Guys, halos mamuno-muno na siya. So yun. So ito yung umpisa na natin. And then actually dito sa lalaki hindi ako masyado nahihirapan magpainom. Doon lang sa babae. Mali pala ako. Saga. Kuwisan ko nung ya. Mahirap din pala painom nun. Ewan ko lang kung bakit. Siguro nagsawa na sila sa sa lasa nito. Siguro masama talaga yung lasa nito. Pero siyempre kailangan natin ubusin yung dosage. Kung ano yung bigat niya, yun din yung kailangan natin bigay sa kanila para hindi magtulang o hindi mag-overdose yung mga puppies natin. Excuse me po. Excuse me po.
Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-excuse me po ka. Yung So ayun, natapos na natin yung una natin puppy. Oo nga pala guys, kaya hindi ka ganun kalaki kasi yung papa niya, yung papa ng life toy poodle. Yung si Mami Margo rin is maliit lang din. So kaya parang anong nangyari, take up, parang take up sila yan. Toy poodle kasi yung tatay, so parang yan. Ano na sila, 1 month and 1 day po ngayong araw. Ayan, kasi hindi po pala, sorry, 1 month and 1 week po pala. Yung 16 po sila nag 1 month, so sorry po, ayun. Ayan, sobrang liit lang talaga. Ayan. Medyo kulot-kulot na rin yung buhok niya. Habang lumalaki nakita ko yung pagkakakulot ng kanilang mga balahibo. So yun, proceed na tayo kay kay Chloe. So ayan guys, set up si Chloe. Yan, tinanggal ko po pala yung collar niya kasi medyo maliit pa. Kasi medyo maliit talaga to si Chloe. Pumapasok kasi dito sa paa niya. So ayan si Chloe, ang palatandaan pala kay Chloe is yung may puti sa dito, para may balbas yan. Malaki rin yung puti na dito. Unlike kay Whitey na sobrang minimal lang ng puti sa kanilang dibdib. So yan, kikiluhin na natin ulit. So katulad din yan ni Whitey, tumaas din siya ng 2 point something ganun. Kasi yung unang ko ang pagbiwing sa kanila, isa nila sila kalahat ng kilo lang. So yun, naka 7.5 siya. So ang kanilang dosage is 7.5 ml. So yun. One, two, three. So ito yan, 7 sa 7. So yun, kunin na natin si Chloe. Katulad din na dahan-dahan pa rin din. Kasi nga, baby pa rin naman talaga sila. Ayan. So ayan, natapos natin si Chloe. Ayan. So yan, natapos na natin yung kanilang second deworming. So yan, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. In-update ko lang din po kayo. So I hope na nagustuhan niyo po itong video ko ngayon. Please like, comment, share, and subscribe po. Thank you guys and have a good day.